Daylan, the Healer. 1175-81. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Jeremy at sinabing may malungkot na ekspresyon, "Jesse, huwag nating sabihin na si Mr. Ember ay isang kilalang panauhin ng Qing Palace at ako, syempre, tiyak na kwalipikado siyang umupo sa akin. Pwedeng dalhin ni Chantel dito, bakit hindi ko madala si Mr. Ember?" Itinuro niya ang figure sa likod ng Deputy Pavilion Master of the Blood Eagle. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na may asul na buhok. Ang kanyang mga mata ay lubhang matalas at ang kanyang mga palad ay mahaba at makitid. Lalo na ang mga kuko ay ang pinakakapansin-pansin. Napuno ito ng isang malabughaw na puting malamig na liwanag na lubhang nakakatakot. Sa oras na ito, nang marinig ng lalaki ang mga salita ni Jeremy, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang bahagyang mag-condense, nagpapakita ng masamang kulay, medyo nadistorbo. Marahil ito ang pagkakakilanlan ni Jeremy at isa sa 12 Deputy Pavilion Masters. Sinulyapan niya ito ng walang pakialam at ngumuso, pero hindi pa rin siya nagsasalita. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nahulog na kay Daylan, nakatingin sa kanya ng walang ingat, puno ng sarkastikong ngiti, napaka-provocative. Narinig ng Deputy Pavilion Master of the Blood Eagle ang mga salita, bahagyang ngumiti, at nagsabi, "Hehe, Jeremy, medyo magulo ba para sa iyo na ikumpara siya kay Chantel? Matagumpay na nakalusot si Chantel bago ka pa mabaygo. Naabot na niya ang ika-5 antas ng totoong mundo, at isa pa rin siyang pang-4 na antas, kahit na si Chantel ay may kukumpara sa isang middle rank na alchemo na hinaharap. Sa amin, hindi siya susuko ng sobra, at ang mapanlate na mga mata ng representante na may-ari ng pavilion ng Blood Eagle ay bumaling kay Daylan, hindi maalat o walang malasakit, at sinabing walang pakialam, karapat-dapat din ba siya? Ikaw. Itinaas ni Jeremy ang mga sulok ng kanyang mga mata, ang kanyang mga mata ay naging malungkot at sobrang pangit, at maging ang kanyang ekspresyon ay naging medyo nakakatakot dahil sa galit, at ito ay naging pula. At ang asul na buhok na nasa katanghaliang gulang na si Chantel ay ngumiti ng buong pagmamalaki. Ito ay hindi ang Vice Pavilion Master ng Dugong Agila na ipinagmamalaki siya, at hindi rin siya mayabang, ngunit ito ay totoo. Isa na siyang tunay na tao sa ika-5 antas, isang pang-4 na antas na mid-grade alchemist, at higit sa lahat, bata pa siya. Kung ikukumpara sa 12 Deputy Pavilion Master sa palasyong ito sa panahong ito, napakabata niya talaga. Kaya't ito ay sapat na upang maging kabisera ng kanyang mapagmataas na ngiti, na isang bagay na syempre. Ano, Jeremy, sa tingin mo ba may mali sa sinabi ko? Huwag mong kakalimutan, hindi ka na tulad ng dati. Dahil hindi ka na kasing husay ng dati, hindi ba mas mabuting maging low profile ka? Ngumiti si Junhee, at may bahagyang pagbabante sa kanyang mga salita. Ang mga mata ng lahat ay namumula, ang kanilang mga puso ay tumalon, at lahat sila ay bahagyang umiling ng walang magawa. Matagal nang hindi nakikitungo sina Jesse at Jeremy sa isa't isa. Dati okay naman. Ang dalawa ay kalahating kilo. Walang sino man ang maaaring gumawa ng anuman sa iba. Maaari silang magpabalik-balik. Ngayon, paano ka makakalaban muli sa Dugong Agila? Ang kinalabasan ng labanan ngayon ay tila nakasulat sa simula pa. At ngayon, gusto lang ng Blood Eagle Guy na ipakita ang kanyang prestihiyo at ipahiya ang mga tao. Tumingin si Jeremy sa Deputy Pavilion Master ng Jesse, at maging ang mga mata ni Chantel sa likod niya ay puno ng pang-aalipusta at panunuya. Hindi niya naiwas ang kuyom ng bahagya ang palad ng manggas, kinurot ang marka ng dugo, nagngangalit ang mga ngipin at ibinaon ang ulo para humindi. Magsalita. Ang hukbo ay natalo na parang bundok, at ang lakas nito ay hindi kasing husay ng iba. Mas marami pa ang sinasabi niya ngayon, pero pinapahiya lang niya ang sarili niya. Okay. Sa oras na ito, ang Spirit Pupil True Monarch sa Oval High Platform ay biglang iwinagayway ang kanyang manggas at mahinang nagsabi, "Dahil lahat ay nandito ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa negosyo." Bahagyang nagulat ang Deputy Pavilion Master ng Jesse, at naunawaan na tinutulungan ng True Monarch Lingtong si Jeremy para mapawi ang pagkubkob, at pagkatapos ay sinulyapan niya si Jeremy, na nakayuko, nanunuya, at sinabing, "Oo, Pavilion Lord."
Ang spirit pupil true monarch ay isang tunay na monarko, kaya natural na hindi niya ito ay provoke, ngunit si Hake ang true monarch ang kanyang tagapagtaguyod, kaya hindi niya kailangang matakot sa anuman. Kaagad, nakita niya na ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Jeremy nang walang pakialam, at walang pakialam na sinabi, Jeremy, dahil nagsalita na ang Lingtong Pavilion Master, kung gayon ayoko nang makipag-usap sa iyo nang walang kaparirikon. Pagkatapos ang default na posisyon, ikaw mismo ang ibigay. Kasabay nito, si Chantel sa likod niya ay may maalab na tingin din sa kanyang mga mata. Sa orihinal, ang kota na ito ay 100% garantisadong sa kanya, ngunit siya ay naantala dahil sa isang bagay, hindi nakuha ang petsa ng Danwo Conference, at pinagsisihan ang pagkatalo sa halalan, na natural na naging dahilan para sa kanya na ayaw. Gayunpaman, nangyari na si Jeremy at ang ganoong uri ng bagay ay nangyari ng maglaon, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Kung si Jeremy ay nasa kanyang kalakasan, si Chantel ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na kunin ang gayong mga panganib at saktan ang mga tao, ngunit ngayon si Jeremy ay naging isang walang ngipin na tigre, kaya ano ang kanyang kinatatakutan? Si Dalen ay hindi miyembro ng kanilang Fox Ian Pavilion, kaya anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya upang makapasa sa kanilang Fox Ian Pavilion upang makuha ang mahalagang lugar na iyon? Ibigay din sa kanya si Chantel. Sa ideyang ito ay tumakbo siya upang pribadong makipagsabuatan sa Deputy Pavilion Master ng Blood Eagle, kaya ipinanganak ang eksena ngayon. Jesse, mas mabuting huwag ka nang lumayo. Ang titulong ito ay napanalunan ko at ng Qingdian, bakit ko pa ibibigay ngayon? Itinaas ni Jeremy ang kanyang ulo at tinitigan ang Deputy Pavilion Master ng Jesse, galit na sabi. Bakit? Jeremy, kailangan mo bang ipaliwanag? Ang Deputy Pavilion Master ng Blood Eagle ay malamig na tumingin kay Jeremy at sinabing, ang batang ito ay mukhang hindi kabilang sa ating Fox Ian Pavilion, tama ba? Pangalawa, ang paggalugad sa mahiwagang libingan sa pagkakataong ito ay napakahalaga. Ang mga tauhan na sumama sa labanan ay lahat ay nakipaglaban ng husto, at gusto mo siyang makakuha ng isang bagay ng walang kabuluhan at kumuha ng isang predetermined na posisyon. At kung gagamit ka ng kapangyarihan para sa personal na pakinabang, ang taong nahanap mo ay hindi masyadong malakas, kaya ano ang dapat mong gawin? Kung pagtawanan ako ng ibang puwersa, walang tao sa Fox Ian Pavilion. Kaya, dapat mong iwanan ang bagay na ito, ibigay ang kota, at hayaan si Chantel. Casual na sabi ng Blood Eagle Deputy Pavilion Master, na para bang nawalan siya ng pasensya at nakipag-usap ng walang kaparirikon kay Jeremy. Hindi katakataka na kasama niya ngayon si Jeremy sa langit at lupa. Sapat na para ipahiya siya ng 2 beses. Kahit magkano, walang sense of accomplishment. Kaya nagmadali akong ayusin ang negosyo. Siya, si Jeremy, ay hindi na kwalipikadong hawakan ang paunang natukoy na kota na ito. Sa hugis oval na mataas na plataporma, bahagyang ibinaba ni True Monarch Heikura ang kanyang mga mata, at biglang nagsabi, hindi ito masyadong malaki o masyadong maliit. Sa madaling salita, mas mabuting hawakan ito ng may pag-iingat. Nang marinig ang mga salita, naningkit ang mga mata ng lahat, at pagkatapos ay umiling silang lahat. Pagkatapos ay biglang naging pangit ang mukha ni Jeremy. Dapat mong malaman na ang predetermined quota ay nashoot na sa itaas ng kabaong, kaya ano pa ang kailangang maingat na hawakan. Sa makatuwid, ang mga salita ni Zengen Heikura ay walang iba kundi isang senyales sa kanya, at ang default na quota ay dapat ibigay. Mahigpit na nakipagkamay si Jeremy, nakahinga ng maluwag, ibinaba ang kanyang ulo at sinabi kay Dalen sa mahinang boses, Mr. Ember, pasensya na. Nang bumagsak ang mga salita, tumangala siya sa Vice Pavilion Master ng Blood Eagle, na puno ng pagmamalaki ang mukha, at walang pakialam na sinabi, Blood Eagle, nanalo ka. Kung gusto mo ang predetermined quota, kunin mo na lang. Hehe, salamat talaga. Ang Deputy Pavilion Master ng Blood Eagle ay nginisyan, at lumingon kay Chantel, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may asul na buhok sa likod niya, at sinabing, bakit hindi mo pasalamatan ang Deputy Pavilion Owner mo? Salamat, Deputy Pavilion Master mo. May panunuya din sa mukha ni Chantel, ang kanyang mga mata pagkatapos ay bumagsak sa mukha ni Dalen, na may kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, at nanguuyam, ngunit ikinalulungkot ko ang munting kaibigan na ito. Hayaan mong patakbuhin ang paglalakbay na ito ng walang kabuluhan. Bahagyang ngumiti si Dalen at hindi nagsalita. Tapusin na natin ang meeting.
Sa oras na ito, tumayo si Makoto Kurokura sa kanyang upuan, tumalikod at naghanda na umalis. Teka! Ngunit sa sandaling ito, isang bigla at patag na boses ang tumunog na nagpatigil sa lahat. Kaagad na sumunod, ang mga mata ng lahat ay kakaibang nahulog kay Daylan. Bakit, parang hindi ka kumbinsido? Malamig na tiningnan ni Shontel si Daylan at sinabing, I'm not convinced. Not really. Narinig ko lang sinabi ng Blood Eagle Deputy Pavilion Master, parang mahina ako sa lakas. Ang mukha ni Daylan ay kalahating ngiti ngunit hindi isang ngiti, nakatingin sa isa't isa, bigla siyang ngumisi, hinugot ang kanyang mapuputing ngipin, at sinabing, kung gayon gusto kong magtanong, hindi ko alam kung paano patunayan na sapat na ako. Natigilan ang mga mata ng lahat, at napatitig kay Daylan, itong batang ito, siya. Tinitigan din ng Blood Eagle Deputy Pavilion Owner si Daylan na may malamig na tingin, ngunit hindi siya nagsalita, na para bang iniisip niya na si Daylan ay hindi kwalipikadong makipag-usap sa kanya. Pero isipin mo, isa siya sa 12 Deputy Pavilion Masters ng Fox Ian Pavilion Headquarters. At ngayon siya na ang pangalawang tao, umiiral ang ikalimang antas ng totoong mundo, at ang malalakas na tao sa ilalim ng kanyang pamumuno ay parang mga ulap, kaya paano niya madadala sa kanyang puso ang maliit na tao, tulad ni Daylan. Pero kahit ganoon, puno pa rin siya ng galit sa pangahas na tanong at pag-offend ni Daylan sa ganoong paraan. Nakita ko si Shontel, na nasa likuran niya, bahagyang sumulyap, ang huli ay agad na naunawaan, tumayo, nagpakita ng isang pares ng mapuputing ngipin, malamig na tumingin kay Daylan at sinabing mapanlate, gusto mong patunayan ang iyong lakas. Madali lang yan. Nakita kong iniunat nito ang kanyang kamay at itinuro ang kanyang dibdib, ngumisi, ipinakita ang kanyang matatalas na ngipin, at buong pagmamalaki, call-oin mo ako, mapatunayan mo kung ano ang gusto mo. Ngunit, mayroon ka bang kakayahan? Sa kanyang mga mata, walang itinatago ang pang-aalipusta at kabalintunaan ni Daylan, hindi lamang dahil mayroon siyang ganap na katiyakan na hindi maaaring maging kalaban niya si Daylan, kundi dahil si Daylan ay katauhan ni Jeremy, na dahilan upang hindi siya magustuhan. Hamakin. Bahagyang namula ang mga mukha ng lahat, at pagkatapos ay bumauntong hininga sila, itong si Shontel ay gustong itaboy ang batang iyon sa dead end at talunin siya. Kung siya, si Shontel, ay madaling talunin, kung gayon ang kanyang pangalan na Blue Light Claw, ay hindi magiging karapat-dapat sa pangalan. Ito ay tiyak na dahil siya Shontel ay talagang makapangyarihan na ang titulong ito ay nahuhulog sa kanyang ulo, kung hindi, hindi siya karapat-dapat sa ganoong titulo. Natawa si Daylan nang marinig niya ang mga salita, ang mga maitim na mata na kasing linaw ng salamin ay nagkatinginan, at mahinang nagsabi, magandang ideya ito. Kaya, bakit hindi ka lumaban? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, direktang nagdulot ito ng maliit na kaguluhan sa templo. Ano? Gusto niyang hamanin si Shontel. Baliw ba ang batang ito? Hindi niya narinig si Shontel, ngunit naabot na niya ang ikalimang antas ng totoong mundo. Kasama niya, kwalipikado rin siyang maghamon. Hindi ba biro ito? Talagang mayabang ang batang ito, ay may 7 elder na namamahala, at kung gusto mong manalo ng isang upuan mula sa kanila, kailangan mong manalo ng kahit 4 lang. Ito talagang bagong panganak na guya na hindi takot sa tigre, gusto lang nitong lumunin ng ahas ang isang elepante. Ang bagong panganak na guya ay hindi takot sa tigre. Sobra na yata. Hehe. Ang mga figure sa 12 upuan sa paligid ng malaking upuan na bato ay hindi napigil ang sumambulat sa kaguluhan. 1176. Malinaw, sa kanilang pananaw, ito ay ganap na over the top at kahit na walang alam sa buhay at kamatayan. Pagkatapos ng lahat, paano ito posibleng manalo? Nakapasok na si Shontel sa ikalimang antas ng totoong mundo ilang buwan na ang nakalipas. Maaari bang maging ikalimang antas ng totoong mundo ang batang ito? Napakabata niya, kaya imposible. Sa totoo lang imposible, pero nagkusa pa rin siya para sabihin gusto niyang hamanin. Ito ay hindi oversight, ito ay kahit na hindi ka panipaniwala, ano ito? Mr. Ember. Nagbago ang mukha ni John Hee at sumigaw siya, ngunit hindi siya pinansin ni Daylan. Ang Blood Eagle Deputy Pavilion Master at si Shontel ay bahagyang nagmulat ng kanilang mga mata, at agad na ngumiti ng pipi. Tinitigan ng Deputy Pavilion Master of the Blood Eagle si Daylan na may mahinang ngiti, at mahinang nagsabi, okay lang na lumaban, ngunit may isang bagay na dapat mong unawain muna.
Dahil ito ay isang labanan, tiyak na mabubulag ka ng mga espada at baril. Kung hindi ka sinasadyang masaktan pagkatapos ay sinusundan kita, hindi kita pipigilan. Ngumiti si Daylan, at tumingin din sa deputy pavilion owner ng Blood Eagle, at mahinang nagsabi, gusto ko lang magtanong. Paano kung hindi ko sinasadyang mapatay siya? Ang tanong ni Daylan ay nagpasikip ng mata ng lahat minsan, ano ang mangyayari kung papatayin niya si Shontel? Una sa lahat, huwag na nating pag-usapan ang malaking agwat ng lakas sa pagitan nila, sabihin na lang natin na itong Shontel ay isang mabigat na general sa ilalim ng Deputy Master ng Blood Eagle. Isa rin siyang makapangyarihang figure sa hinaharap ng Fox Ian Pavilion. Sa ganitong paraan, kitang-kita na hindi kayang patayin ni Daylan si Shontel. Maliban na lang kung gusto niyang ganap na tumalikod sa Fox Ian Pavilion. Ngunit si Shontel ay hindi kailangang magkaroon ng gayong pag-aalinlangan, kung kaya niyang patayin siya, patayin na lang siya. Kaya, ang tila patas na labanan na ito ay hindi masyadong patas. Ngunit talagang matapang si Daylan, maglakas loob na sabihin na gusto niyang pumatay sa harap ng dalawang Pavilion Master ng Fox Ian Pavilion at ng dalawang tunay na karakter ng Monarch. Joke! Pagkatapos ay narinig ni Shontel ang isang nakakatawang biro at sinabing, kung kaya mo akong patayin, ipinapangako kung walang hahabol sa iyo, paano? Walang mata ang mga espada at baril. Kung may mamamatay talaga, ikaw ang dapat sisihin. Kung ano ang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo na kailangang ituloy. Ang sinabi niya ay talagang sentensyahan ng death penalty para kay Daylan. Dahil kahit siya ay sigurado, si Daylan ay napakabata, paano siya magiging kalaban ng totoong buhay na ikalimang antas na Tian Shontel. Sa simula pa lamang ng labanang ito ay tiyak na madudurog, at wala nang iba pang aksidente. Tanging ang spirit-eyed true monarch lang ang tumingin kay Daylan na nakakunot ang noo, na parang may iniisip, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, hindi pa rin siya nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, ang real-life 5th level realm ni Shontel ay buhay at maayos, kaya kahit na siya ito, hindi siya naniniwala na si Daylan ay maaaring manalo. Sa karamihan, medyo kakaiba ang batang iyon. Pero walang ibig sabihin yon. Shontel, lumabas ka. Huwag mong hayaang guluhin ang kalikasan ng lahat ng walang isip na ito. Naisip din iyon ng deputy pavilion owner ng Jessie, at naramdaman pa niyang tinatimad siyang tumingin muli kay Daylan, itinaas ang kanyang kamay, at mahinang sinabi. Oo. Tumango si Shontel na may panunuya, at ngumiti kay Daylan, ng sarkastikong, tara na, lumabas ka na, baka matalo ka ng mas desente. Hindi. Ngunit umiling si Daylan. Bakit, gusto mo bang balikan ito? Ang sulok ng bibig ni Shontel ay nagtaas ng isang sarkastikong arko at nagtanong ng may panunuya. Magsisi ka. Ngumisi si Daylan at sinabing, sa tingin ko ay sapat na dito. Ikaw muna, o kung ako ang una, natatakot ako na hindi ka na magkakaroon ng pagkakataon na ipakita ito, at pupunta ka upang makita ang hari ng impyerno. Nanlamig ang mga mata ng lahat, at malamig na tumingin kay Daylan, na wild na nagsasalita, may problema ba talaga sa utak ang batang ito? Ipakita ang nakakatawa. Na malamig na nanlamig ang mga mata ni Shontel, at pagkatapos ay lumitaw ang masamang tingin sa kanyang mukha, marahas siyang sumigaw, at ang kanyang mahaba at makitid na daliri ay biglang natatakpan ng matalas na parang ngipin, walang katulad na matalas na sinag ng sayan. Medyo nakakatakot at nakakatakot ang aura na iyon. Dahil gusto mong ligawan si kamatayan, tutuperin kita. Boom! Dagandong. Ang mga mata ni Shontel ay puno ng kasamaan, nakatitig kay Daylan, at sa sumunod na segundo, ang kanyang mga talampakan ay natapakan, at ang sahig na gawa sa mga espesyal na materyales ay pumutok. Kasabay nito, sa pagurong, ang kanyang katawan ay naging isang kidlat din, at siya ay nagpakita sa harap ni Daylan sa isang iglap, at nang siya ay nasa ulo, siya ay naglaslas gamit ang isang palad. Inilunsad ang nakakatakot na lingbo, ito ay napakaliwanag at puno ng nakasisindak na layunin ng pagpatay. Blue Split Wave Palm. Ang palad na ito ay bumagsak, na parang yumanig sa espasyo sa templo, na may dalang malakas na espiritu ng pakikipaglaban, ang parehong hangin, ang parehong espiritual na enerhiya, at ang parehong layunin ng pagpatay, tulad ng isang bumabagsak na bagyo. Sumunod na malapit, at may nakakatakot na berdeng alon na umaalingaw-ngaw pasulong sa mga mata ng lahat sa araw na iyon. Ito ay lubhang nakakatakot, at ito ay nalunod sa lugar kung saan matatagpuan si Daylan.
At nang makita ko ang eksenang ito, nakita ko ang kapangyarihan ng palad ni Shontel, bagaman hindi ito ang kanyang buong lakas, ngunit ito ay kapansin-pansin. Sapagkat kung sila ay aakyat sa oras na ito, na nakaharap sa pag-atake ng palad na ito, natatakot ako na dapat itong harapin ng seryoso, kung hindi ay maaaring magkaroon ng panganib. At ang batang iyon, na halatang hindi man lang ang 5th level realm ng totoong mundo, ay nahaharap sa napakalakas na suntok, paano ito magiging posible? Bakit hindi siya nagtatago? Baliw ka ba? Biglang naningkit ang mga mata ng mga tao, dahil sa oras na ito nalaman nila na sa mukha ng nakakagulat na palad ni Shontel, si Daylan talaga ay hindi kumikibo, hindi man lang nagtago, tanga ba siya? Hindi ba nakakatakot? Ngumisi ang Blood Eagle Deputy Pavilion Master at sinabing, sa mga ganitong bagay, nahihiya ako, maglakas loob na hamanin ang kanyang commander na si Shontel. Nakaka-overpower talaga. Karamihan sa iba ay mayroon ding ideyang ito ng higit pa o mas kaunti, at umiling-iling ang kanilang mga ulo na may pagkabigo sa kanilang mga mukha. Ngunit sa sandaling ito, biglang gumalaw si Daylan. Nakita kong nakalahad ang palad niya na parang kamakaway sa asol na alon. Biglang tumunog ang isang nakakagulat na pagyanig, at ang kamanghamanghang asol na alon ay nagsimulang maglaho sa bilis na nakikita ng mata. Ang shockwave ay nakakalat at nagngangalit, at pagkatapos ay mabilis na nawala. Ano? Lahat ay tumingin kay Daylan nang hindi makapaniwala, at halos magkagulo. Siya, paano niya nagawa? Itinaas lang ang kanyang mga kamay ng ganito, hinarang niya ang blow crack wave palm ni Shontel ng kusa. Sa oval na mataas na platform, ang mga mukha ng dalawang True Monarch Realm figure ay bahagyang duling ng sabay. Ang nagtatakang mga mata ng Spirit Pupil True Monarch ay nahulog kay Daylan, at habang iniisip ito, maumulong siya, laman. Parang may nakita siya. Ikaw? Ano? Ito. Imposible. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Shontel, at umungol siya. Sa pagkakataong ito, natawa si Daylan at sinabing, papayag muna ako, ngayon, turn ko na, humanda ka. Kunin mo. Matapos mahulog ang mga salita, ginamit ni Daylan ang espada upang tukuyin ang espada, itinaas ang kanyang kamay at nag-swipe patungo sa Shontel. Biglang, isang gatas na puting liwanag ng espada ang pumutol sa walang laman, na nagparamdam sa lahat ng nakakasukal na matinding kapangyarihan. Makapangyarihan at nakakatakot. At hindi lang iyon, masyadong mabilis ang takbo ng espadang ito. Sa isang kisap mata, ang malagatas na puting liwanag ng espada ay tumama sa dibdib ni Shontel. Ano? Ang mga sigaw ni Shontel, dumagsa ang dugo, at ang figure ni Shontel ay lumipad ng baligtad, tulad ng isang sirang saranggola, na bahiran ng dugo, at pagkatapos ay humampas sa dingding ng palasyo, at tumagos palabas, umaalingaw-ngaw ng malakas. Pagkatapos noon, may malaking buta sa usok sa dingding. Para kay Shontel, lumipad na siya palabas ng palasyo, at hindi alam ang kanyang buhay at kamatayan. Ito. Naningkit ang mga mata ng lahat at tulala silang nakatingin sa eksenang ito. Walang sino man sa kanila ang makakaisip na itong Shontel, ang totoong buhay na ikalimang layer na lakas, ay hindi man lang sumunod sa hakbang ni Daylan. Ito rin, so ano? Kasabay nito, ipinalakpak ni Daylan ang kanyang mga kamay, lumingon upang salubungin ang Heikang Zengen at Lingtong Zengen na may malungkot, nakasimangot na ekspresyon, at walang magulong tunog, at muli itong tumunog ng dahan-dahan. Mukhang hindi masyadong magaling ang taong ito, kung hindi, ang susunod. Seize. Nang tumunog ang hindi natitinag na boses ni Daylan, ang buong bulwagan, kabilang ang Jonhi na iyon, ay tahimik at nakamamatay. Tanging sa hugis itlog na plataporma ng bato, ang mukha ni True Monarch Korokura ay kasing lumbay ng isang makamandag na ahas, at ang manipis na ulap ay pangit. Sa pagiging provoke at mayabang sa sarili mong pugad, I'm afraid it's impossible for someone else to be in better mood, right? No wonder you dare to be so arrogant, it turns out to be some strength. Dati, na-miss natin lahat. Ang Heikura Zengen ay tumingin kay Daylan ng malamig, walang malasakit at hindi mabait. Nagkibit balikat si Daylan at ngumiti, ngunit wala siyang pakialam na ang kabilang partido ay isang tunay na monarko, at ngumisi, magpapatuloy ka ba? Blood Eagle, halika na. Walang ekspresyon ng tunay na Monarch Heikura, ngunit malamig ang kanyang mga salita. Kung hindi lang dahil sa takot na ituro ng iba para ay bully ang maliit, gusto na niyang patayin ang mayabang na batang ito mismo.
Kung hindi papatayin ang batang ito, walang hiya talaga ang Fox Ian Pavilion nila. Huminga din ng malalim ang Deputy Pavilion Master of the Blood Eagle sa oras na ito, at tumingin kay Daylan na may malamig at mahigpit na mga mata, na nagpapakita ng nakakatakot na hangarin na pumatay, at malamig na sinabi, dahil kaya mo ito, magpapatuloy tayong lalaban muli. Whatever. Bahagyang ngumiti si Daylan. Dumating siya para manggulo dahil masama ang loob niya, kaya syempre hindi siya tatanggi na maglaro pa ng ilang laro. At saka, medyo hindi kaaya-aya ang tingin niya sa lalaking ito, kaya sabay-sabay siyang naglinis. Tara. Sumama ka sa akin. Ang Deputy Pavilion Master ng Jessie ay napatingin kay Daylan, ang kanyang mukha ay malungkot, at pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng palasyo. Siya ay isang real-life 5th level peak powerhouse. Kung talagang gagawin niya ang kanyang makakaya, tiyak na hindi ito kakayanin ng templong ito, kaya dapat siyang lumabas upang lumaban. At sa pagkakataong ito, nang marinig ni Daylan ang mga salita, bahagya siyang ngumiti, ngunit hindi tumanggi, at agad na sumunod at naglakad palabas ng palasyo. Sa labas ng palasyong ito, mayroon lamang isang napakalawak na lupain na angkop para sa labanan. Mabilis namang sumunod ang iba. Kahit inaamin ko na minamaliit talaga kita, pero sa harap ko, ipaparamdam ko sa'yo na mahina ka pa rin, at gustong patayin ka ng dugo kong agila, pero kasing simple lang ng pagtapak sa langgam, intindihin mo. Nakatayo sa isang magandang posisyon, itinaas ng Deputy Pavilion Master ng Blood Eagle ang kanyang braso, at biglang lumitaw ang mga bilog ng balahibo sa kawalan, namumulaklak na may walang katulad na matalim na kinang na kulay dugo. Habang iwinawagayway niya ito, ang mga bilog ng balahibo ay biglang kasing tigas ng bakal, na humahampas sa walang laman, tumutusok sa butas, at ang espasyo ay gumawa ng isang matusok, matalim na tunog. Nakalubog kay Daylan. Nakakatakot ang sandata na ito, at least isa itong gold level magic weapon. Kasabay nito noong inilunsad ng Blood Eagle ang pag-ataking ito, isang nakakatakot na layunin ng espada ang umalis mula kay Daylan, at ang kanyang buong katawan ay sinundan ng isang nakakatakot na matalas na hininga. Invincible, nakakakilabot sa sukdulan. Sa sandaling ito, si Daylan ay parang isang matalim na espada na nakalabas, at gusto niyang patayin ang lahat ng humahadlang sa kanya. 1177. Flawless Sword Intent. Ang mag-aaral ng Spirit Pupil True Monarch ay biglang lumiit, humakbang pasulong, at tumingin kay Daylan ng hindi makapaniwala. Ano? Sa gilid, ang tunay na monarch na si Hikura ay sumimangot at sinabi. Flawless Sword Intent. Flawless Sword Intent ba talaga ito? Ang batang ito ay isang cultivator ng espada, at ang kanyang kaharian ng kendo ay umabot sa isang kahangahangang antas. Ang Spirit Pupil True Monarch ay may komplikadong mukha. Kung alam niya ito ng mas maaga, natatakot ako na pinigilan niya ito sa unang lugar. Napakabata pa ng mga taong nakakaunawa sa Flawless Sword Intent, at iniisip nila gamit ang kanilang mga daliri na pinakamahusay na huwag silang saktan, at ngayon. Hoy, tila huli na para sabihin ang anumang bagay ngayon. Ibig mong sabihin ang walang kapintasang Sword Intent ni Jansayo. Siya. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ng tunay na monarch na si Heikang, pagkatapos ay tumahimik, at pagkaraan ng ilang sandali, malamig siyang ngumisi, at malamig na sinabi, kahit na ito ang walang kamali-mali na espada. Ano ang kahulugan? Ang lakas ng dugong agila ay naiiba lamang ng kaunti kaysa sa kalahating hakbang na si Nirvana, ang batang ito ay hindi pa umabot sa ikalimang antas ng totoong mundo. Walang duda sa pagkatalo. Mapait na ngumiti si Lingtong Zengen, bagamat alam din niya na totoo ito sa teorya. Si Daylan Shio ay wala man lang ang ikalimang antas na kaharian ng real-life realm. Eagle, kahit na may walang kamali-mali espada layunin, ito ay imposible upang iyon ang mga talahan na yan. Pero kung ganito ang kaso, bakit siya patuloy na lumalaban? Bobo ba siya? Ang mga mata ni Lingtong Zengen ay hindi napigil ang mahulog sa kalmadong mukha ni Daylan. Talaga bang gagawa ng ganoong mababang antas ng mga pagkakamali ang gayong tao, Hanggal? Patayin. Kasabay nito, ang dugong agila ay naglabas ng isang pamatay na salita, at ang buong tao ay nabalot ng kulay dugo na aura, at ang figure ay parang kidlat, na nagmamadali patungo kay Daylan. Puff! Puff! Ay parang tunog ng matalim na patalim na tumatabas ng bakal.
Sunod-sunod na nakakatakot na tunog ang yumanig sa eardrums, at sa sumunod na segundo, ang marangel at walang katapusang bilog na balahibo ng balahibo ay lumitaw sa tuktok ng ulo ni Dylan, at ang nakakatakot na hininga ay gumulong. Napakaraming balahibo sa bilog ng mga balahibo na iyon, na gumagawa ng matalim na tunog. Kasabay nito, hindi mabilang na mga itim na spot ng ilaw ang nag-volley patungo sa ulo ni Dylan at pinaslang siya. Ang bawat sinag ng pilak na liwanag ay ang balahibo ng bilog ng feather fan, napakalakas at napakatalas, na nagdudulot ng mga ripples sa hangin. Nakakamangha ang lakas ng dugong agila. Lihim na nagulat ang mga tao. Hindi nila alam ang pinagmulan ng layunin ng espada ni Dylan, ngunit naramdaman nila sa oras na ito na ang lakas ng dugong agila ay talagang malakas, napakalakas. Sa bawat itim na liwanag sa kalangitan, ang mga balahibo na kasing tigas ng bakal ay nakakatakot, at ang bilis ay napakabilis na ito ay nakakasawa. Sa sandaling ito, itinaas ni Dylan ang kanyang kamay, at isang di halatang screen ng liwanag ng espada ang lumitaw 10 metro ang layo sa kanyang harapan. Tapos, boom, boom, boom. Ang siksik na pag-atake ng mga terorista ay nahulog sa kurtina ng espada. Bagamat ang huli ay kumikinang sa nakakasilaw na sinag ng liwanag, nanatili itong hindi gumagalaw at hindi nasaktan, na naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng lahat. Magpatuloy. Tumangala si Dylan sa dugong agila na may pagtataka sa mukha, walang balak na kumilos, at bahagyang ngumiti. Nang marinig ang mga salita, naramdaman ang paghamak sa mga salita ni Dylan, ang mabangis na mukha ng agila ay namula rin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang matinong boses ay rinig sa tenga ng lahat. Ang langgam ay nangangahas na makipagkompetensya kay Hauyo para sa kaluwalhatian, ikaw ang bahala. Mamatay. Ang dugong agila ay muling bumaril, ang itim na balahibo ay kumikislap, at biglang ang bilog ng balahibo sa kanyang kamay ay bumaril ng walang katapusang itim na liwanag, naging isang nakakatakot na liwanag, nagsama-sama, bumuo ng isang sinag ng liwanag, at sumabog patungo kay Dylan. Ito ang lakas ng real-life 5th player peak. Wala lang, so if you think that you should be conceited and proud, then I feel that I also need to remind you, what is called recognizing reality. Tiningnan ni Dylan ang paparating na sinag, ang kanyang katawan ay nanatiling hindi gumagalaw, at pagkatapos ay biglang nanlamig ang lahat ng walang dahilan at tumingin sa kanya ng may takot. Pagkatapos ng isa pang sandali, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, pinalitan ang espada ng kanyang kamay, nilaslas sa kawalan, at bumulong sa kanyang bibig. I chop. Boom! Ang malakas na momentum ay napigilan, at ang sinag ng liwanag ay biglang tila napigilan ng isang bagay na nakakatakot, hindi makagalaw, at pagkatapos ay isang liwanag ng espada ang dumaan, na hiniwa ito sa dalawa. Kasabay nito, bumukas din ang pamaypay ng balahibo ng gulong sa kamay ng dugong agila, klak-klak-klak-klak. Namula ang dugong agila at nagluwa ng ilang subo ng dugo, itim, may puting usok, at inatake. Paano yun posible? Tiyak na hindi pa niya naabot ang ikalimang antas ng realm ng totoong mundo, ngunit bakit napakalakas niya? Mukha namang gulat na gulat ang mga tao, lalo na ang mga nag-aakalang hindi matatalo ang dugong agila. Sa oras na ito, ang kanilang mga mata ay naninigas at ang kanilang mga puso ay parang nanginginig. Dahil paano magkatulad ang eksenang ito? Ang Shontel na iyon, hindi ba't ganoon siya kahirap na nabigo? Sa oras na ito, ang mukha ng dugong agila ay napakahirap ding makita. Ang basag na wheel feather fan sa kanyang kamay ay humampas ng malakas, gumawa ng isang malakas na ingay, naputol ng hangin, ang daloy ng hangin ay bumaliktad, naging sangkap, at humampas sa lugar kung saan matatagpuan si Dylan, ngunit ito ay masikip. Kasunod ni Dylan ay muling iwinagayway ang kanyang kamay, tulad ng dati, si Dylan ay ganap na maayos, ngunit ang kanyang pag-atake ay napunit na ng isang sword beam at ganap na nabasag. Huwag mo akong sisihin kung bakit kita binubuli. Humanda ka, gagawin ko. Sa oras na ito, dahan-daang nagsalita si Dylan, na may puff, isang pulang-pulang apoy ang direktang lumitaw sa kanyang kamay, nagngangalit sa paligid, namuo at naging isang sword attitude. Nakakasilaw ang apoy, nakakatakot. Ang espadang ito ay hindi gawa sa kulay ni Zeshao, dahil ito ay masyadong nambubuli, kahit ang bastos na tao tulad ni Dylan ay hindi mapapahiya na gawin iyon.
Ang espadang ito ay pinalapot mula sa espiritong apoy ng puso ng ahas, at sapat na ito upang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Magkaiba ang apoy ng langit at lupa. Ingat! Nang makita ang hitsura ng naglalagablab na mahabang espada na pinalamutian ng espiritong apoy ng puso ng ahas, ang mga mata ni Rao ay namumula, at ang kanyang ekspresyon ay madilim, at pinaalalahanan niya siya. Matapos marinig ito, lalong lumalim ang pagiging komplikado at kaguluhan sa puso ng lahat. Nakatingin sila kay Daylan na may takot at gulat sa kanilang mga mata. Halatang napakabata pa ng lalaking ito, ngunit bakit napakakapangyarihan niya, hanggang sa puntong maging ang kanilang pavilion master ay naramdaman ang pangangailangang magsalita para paalalahanan siya. Nanginig ang mga mata ng dugong agila, at pagkatapos ay naging mas maunlad ang aura nito. Sa malungkot na mga mata, nakita niya si Daylan na nakatitig sa kanya at malamig na sinabi, magpanggap na multo. Sa iyo, ano ang magagawa ko? Alam mo ba kung susubukan mo? Malamig na sumulyap sa kanya si Daylan, direktang itinaas ang kanyang kamay gamit ang isang espada, at biglang tumakas ang isang nakakatakot na sinag ng espada kasama ang walang katapusang mataas na temperatura, sobrang nakakatakot, pulang-pula ang kulay ng apoy ay nanunuot sa mga eyeball ng lahat, at ito rin ang nagpaparamdam sa kanila ng nakakasukal na temperatura. At ang dugong agila, sa oras na ito, ang kanyang mukha ay biglang nagbago, ang kanyang mga mata ay tila natatakot, at siya ay umungal, na sinundan ng kanyang mga mata na naging kulay itim na nagkondensasyon ng isang napakalaking puwersa, na gustong salakayin at sirain ang sinag ng espada na ito. Sa kasamaang palad, ang espadang ito ay sobrang nakakatakot, pinutol nito ang lahat at pinaramdam sa kanya ang kawalan ng pag-asa. Hindi lamang siya, ngunit ang espadang ito ay gumawa din ng mga ekspresyon ng ibang tao, pati na rin ang dalawang karakter ng True Monarch Realm, na lubhang nagbago. Tumigil ka! Isang mahigpit na sigaw ang dumating, at sa kawalan, isang nakasisilaw na puwersa ang bumagsak na may nakakatakot na pagsupil. Isa itong malaking kamay, na babalot ng nakakasilaw na aura, na may kahangahangang kapangyarihan, at nagmula ito sa kamay ng itim na bodega na tunay na monarko. Nang makitang papatayin na ng espada ni Daylan si Jesse, sa oras na ito, sa wakas ay hindi na siya makaupo. Boom! Nanginginig ang kawalan, at ang nakakasilaw na kapangyarihan ay nagpatigil sa espada ni Daylan, at pinigilan pa ito, pinaikot ito sa 2 o 3 paghinga, at nabasag sa wala. Pero kahit ganon, nanginginig na naman ang mga mata ng lahat na nakatingin kay Daylan. Puno ng takot, kakilakilabot, hindi paniniwala. Dahil ang bumaril sa oras na ito ay isa sa 2 lords ng Fox Ian Pavilion, Lord Heikang Zenjan. Isang karakter sa totoong Monarch Realm. Ngunit gayunpaman, ang espadang iyon ay hindi agad nawasak, ngunit tumagal ng 2 o 3 paghinga. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan na kahit na ang kapangyarihang panlaban ni Daylan ay hindi maihahambing sa tunay na monarko tulad ng Heikang Pavilion Master, natatakot ako na maaari rin itong maging deal. Ang pakikitungo sa mga karakter ng True Monarch Realm sa loob ng 1 oras o 2, hindi ba't nakakamangha, hindi ba nakakatakot? Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Kung alam nila na si Daylan ay maaaring magkaroon ng ganitong lakas at angkota na iyon, ang mga multo ang magpapasya sa kanilang isip. Sa oras na ito, natakot din ang dugong agila hanggang sa puntong nahati ang kanyang atay at apdo, nanlamig ang kanyang buong katawan, namumutla ang kanyang mukha, napaupo siya sa lupa, at tumingin kay Daylan ng may takot, at tila hindi siya makapaniwala na napakalakas ng lakas ni Daylan. Para saan ba talaga ito? Hindi pa ba sapat na humawak ng 2 o 3 paghinga? Tila ang layunin ng espada sa ilalim ng lakas na 50% ay hindi pa rin sapat upang makita ang mga karakter sa tunay na kaharian ng monarch. Bulong ni Daylan sa kanyang puso, itinaas ang kanyang ulo, at binati siya na ang tunay na monarch na si Heikang ay puno ng mapanglo na mga mata, ang kanyang mukha ay hindi nagbago sa kanyang katahimikan, at siya ay walang katahimikan, at siya ay walang katahimikan, at siya ay mahinahon. Sabi. Hindi ba medyo nakakahiya na gumawa ng aksyon laban sa akin bilang kamahalin? Nagbago ang ekspresyon ng Heikang Zenjan, nakatingin kay Daylan, sarkastikong sinabi rin niya, nagpapanggap ka ba mula simula hanggang wakas? Napakawalan mong tao. Kunwari. Parang hindi.
Sinulyapan ni Daylan ang itim na bodega na totoong monarch, at mahinang nagsabi, hindi ko sinabi na mas mababa ka sa dalawang basurang iyon, ngunit bulag ka at minamaliit ako, mali ba ako? Of course, it doesn't really matter if this topic is right or wrong. Ang importante, if you feel bad about me and you're not happy with me, do you want to try and action against me? Nabaril din siya. Ang mga mayayabang na salita ni Daylan ay naging sanhi ng pagdilim ng mga mata ng Heikang Zenjen, labis na madilim. Itong batang ito, hayaan mo ring kumilos. Nakakahiya na hayaan siyang, isang figure sa tunay na monarkiya, na kumilos laban sa isang junior. Lalo na ngayon ang batang ito ay tila hindi ganoon ka-simple. 3 beses na, nag-provoke si Daylan ng imbitasyon na lumaban, ngunit ang resulta ay sunod-sunod na natalo sina Chantel at Jessie. Wala talagang suspense, at sa oras na ito, natamaan talaga ng bata ang kanyang itim na bodega ng isang ideya. Sabihin mo ito ay kay abangan at katangahan, sinong maniniwala? Kung tutuusin, ang lugar na ito ay wala sa labas ng watching, masyadong komplikado ang sitwasyon ng mga dragon at ahas, at marami ring mga nakatagong dragon at nakayukong tigre. Kung wala ang lakas ng dakilang langit, natatakot ako na walang manggahas na maging mayabang at huwag pansinin ng sinuman sa martial arts city na ito. Bilang resulta, bagamat ang True Monarch Heikura na ito ay napuno ng apoy sa oras na ito, hindi pa rin siya kasing laki ng maliit na Heavenly True Monarch Realm powerhouses sa liblib na kanayunan sa labas ng Dunhill City. At may isang bagay na napakalinaw niya, kung walang background, paano nanggagaling ang lakas ng halimaw na ito? Ang sabi mo ikaw mismo ang naglilinang, posible ba iyon? 1178. Nagkaroon ng katahimikan sa labas ng palasyo, at ang tunay na monarch na si Heikang ay nakatitig kay Daylan na may malungkot na mukha, ngunit hindi siya kaagad naglabas ng walang awa na pahayag upang kontrahin si Daylan. Nang makita ang eksenang ito, naramdaman din ng ibang tao ang isang taos pusong pakiramdam ng palpitations ng puso. Kung tutuusin, mas mababa lang sila ng konti sa Heikang Pavilion Master, pero pareho ang utak nila. Paanong hindi nila naiisip ang mga bagay na maaaring isaalang-alang ni Maharaja Kurokura? Kaya't silang lahat, na may nanginginig at namamangha na mga mata, ay tumingin sa figure sa hindi kalayuan na naglakas loob na pukawin sila, ang tunay na monarch na si Heikang ng Fox Ian Pavilion, at hindi nila napigilan ang paglunok at pag-ungol sa kanilang sarili. Sino ang lalaking ito? Paanong hindi nila malalaman? Ang tila ordinaryong batang ito, kung wala siyang suporta ng langit, paano siya magkakaroon ng ganoong lakas, kahit ang dugong agila at iba pang totoong buhay na ikalimang layer na taluktok ay matatalo. At nabigo pa rin ito ng husto. Ang spirit ay True Monarch na iyon ay sumimangot din ng malalim sa oras na ito, nakatingin kay Daylan na may hindi inaasahang mga mata. Sa simula pa lang, mayroon siyang malabong intuition na hindi simple si Daylan, ngunit ngayon, hindi niya inaasahan na magkakatotoo ito. Ikaw. Sa oras na ito, ang Deputy Pavilion Master ng Blood Eagle sa wakas ay natauhan, ang kanyang mga mata ay nanginginig at madilim na nakatitig kay Daylan, na nagpapakita ng sama ng loob. Pavilion Master, ang taong ito ay talagang pumunta sa aming Fox Ian Pavilion Headquarters para maging ganid, at hindi siya dapat palampasin. Kaagad pagkatapos, nakita niya itong nagngangalit ang kanyang mga ngipin at umungal, nakatingin sa Heikang Zenjen. Bilang karagdagan sa kanyang takot sa nakakatakot na kapangyarihan ni Daylan, nakakaramdam din siya ng labis na kahihiyan at galit. Noong una ay inisip niya na si Daylan ay walang talo, ibig sabihin, mas malakas siya kaysa kay Chantel, at hindi siya maaaring maging kalaban niya, ngunit ngayong hindi pa siya lumaban ng ilang round, siya ay natalo ng husto at nawala ang lahat ng mukha. Paano niya ito matatanggap? Bagamat ang lakas ni Daylan ay napakalakas kaya nagpapalpitate ang kanyang puso, ano ang lugar na ito? Ito ang kanilang punong tanggapan ng Fox Ian Pavilion. Nandito rin ang dalawang Lords of the True Monarch Realm, basta kumilos sila, mapapatay nila ang puot na maliit na batang iyon dito. Sa oras na iyon, lahat ay patay na, at wala nang magbabanggit nito muli, upang hindi na siya mapahiya. Noon, nagpupumiglas pa nga siya sa kanyang puso, at kahit na may pagnanais na makipagkasundo at ilantad ang bagay, biglang nagbago ang kanyang mukha nang marinig ang mga salita, at ang kanyang mukha ay naging malungkot, at nais niyang pisilin ng isang kamay ang hanggal hanggang mamatay.
Dahil dito, gustuhin man niyang makipagkasundo, paano niya ito masasabing muli? Siya ay walang hiya, Mr. Kurokura. But I really want him to stand still with this kid, or take action personally, not to mention the conjectures in his heart, the scruples, the uneasiness. Just say that with his identity, his strength, and still in their Fox Ian Pavilion sa bandang huli, nabawasan talaga ito sa puntong gusto niyang mabaril ang isang taong wala sa tunay na monarkiya. Kakaiba kung hindi siya matatawa sa bibig niya. Ngunit nang siya ay nahihirapan at nag-aalinlangan sa kanyang puso, si Daylan ay talagang ibinuka ang kanyang bibig sa kanya at sinabing, mukhang walang balak ang kamahalan na gawin ito sa iyong sarili. Iyon lang, aalis na ako. After, tumalikod siya na parang aalis. Tumigil ka. Isang malamig at mahigpit na sigaw ang nagpatigil sa kanya. Huminto si Daylan, lumingon ng walang ekspresyon sa kanyang mukha, at walang pakialam na sinabi sa tunay na monarch Heikang, bakit, hindi mo ba ako pakakawalan? Tumingin si Heikang Zenjen kay Daylan na may malungkot na mukha, at mahinang nagsabi, madaling umalis, ngunit ngayon, hindi mo ba ako bibigyan ng paliwanag para sa Fox Ian Pavilion? Fan! Ngumiti si Daylan at sinabi, wala akong pinatay, at hindi ako nagdulot ng gulo, ngunit nakipag-away lang ako ng 2 beses at nagturo sa 2 lalaki na hindi alam ang langit at lupa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Kalokohan. Ang dugong agila ay tila napahiya, ang kanyang mukha ay namula at naging atay ng baboy, nakatitig kay Daylan at sinabing, maglakas loob kang pumunta sa aking Fox Ian Pavilion para manggulo, akala mo makakapagsalita ka lang ng walang kaparirikon. Makakalimutan mo ba ito? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, wala kaming gusto sa iyo ngayon, manatili ka na lang dito. Bahagyang nagbago ang mukha ni Heikang Zenjen nang marinig niya ang mga salita, ngunit sa yugtong ito, nauugnay ito sa kanyang Fox Ian Pavilion at maging sa kanyang personal na mukha, at binuksan niya ang busog at hindi ibinalik ang palaso. Hindi siya makapagkusa na hikayatin muna ang malambot at nakayukong mga salita. Ang spirit-eyed true monarch na iyon ay sumimangot din na malalim at pinaikit ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay mahinang nagsabi, anyway, anong nangyari ngayong araw? Dapat mo talaga kaming bigyan ng paliwanag para sa Fox Ian Pavilion. Ang mukha ni Daylan ay nanatiling pareho, ngunit sa aplikasyon, isang mahinang malamig na kulay ang lumitaw. Wala na ang argumento, ngunit kung gusto ninyong magturo sa akin ng 1 o 2, gusto ko ring sumuko at subukan. Nanliit agad ang mata ng lahat, baliw ba itong batang ito? Ang lakas ng loob mong pukawin ang 2 master ng pavilion ng Fox Ian Pavilion, ang 2 tunay na karakter ng monarch. Hindi kaya nagkaroon siya ng mga guni-guni at naisip ang kanyang sarili na ganoong uri ng pag-iral. Baliw lang. Nang marinig ang mga salita, sa wakas ay hindi nakayanan ni Heikang Zenjen ang mapagmataas na ugali ni Daylan, at isang malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata, mapangahas. Talaga bang iniisip mo na kung mananalo ka ng 2 tunay na tao, maaari kang maging walang batas? Boom! Pagkatapos niyang magsalita, marahas niyang iwinagayway ang kanyang palad, at nakita niya na ang isang nakasisilaw na palad ay direktang lumitaw sa kawalan, dinidiin si Daylan, na puno ng nakakatakot na momentum, na nagparamdam sa mga tao ng pagbabago-bago ng kawalan ng pag-asa. Boom! Ang kapangyarihang ito ay talagang nakakatakot, na ginagawang ang daloy ng hangin sa hangin ay tila naputol, at ang paghahati ay nakikita ng mata. At ang kapangyarihang iyon ay mas katulad ng kapangyarihan ng kaagnasan, na nagsusunog sa hangin, na nagiging sanhi ng pagsigaw ng huli. Biglang ipinikit ni Daylan ang kanyang mga mata, at isang umaalon na nakakatakot na layunin ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Tila kaya nitong punutin ang langit, at patayo at paalang ang enerhiya ng espada. Paf! Sa sumunod na segundo, lumitaw din ang espiritong apoy ng puso ng ahas, at ito ay muling namuo at naging maapoy na pulang espada. Ang apoy ay nagtagal, at ito ay naglalabas ng isang pinong liwanag. Itong espada. Nanlaki ang mga mata ng lahat, at naramdaman nila ang nakakatakot na layunin ng espada. Ito ay masyadong malakas. Tinatayang kahit ang kalahating hakbang na si Nirvana ay hindi makakarating sa ganoong punto. Sa sobrang lakas, sino ang taong ito? Gaano ito kahusay? Hindi kaya maihahalin tulad na siya sa isang karakter sa tunay na monarkiya? Ngunit paano ito posible?
Ang lahat ng mga mukha ay puno ng kahangalan, pati na rin ang takot, panginginig. Sa susunod na segundo, sa larangan ng paningin ng lahat, itinaas ni Daylan ang kanyang kamay upang maging isang espada, na gumulong sa langit, pamunit sa kalangitan, at tumagos sa mga agos ng hangin. Nagulat ang lahat sa espadang ito. Isang hindi maipaliwanag na tibok ng puso. Sinundan ng malapitan na may malakas na putok, ang espadang ito ay humampas sa nakasisilaw na malaking kamay, walang awang na punit, brutal na sinakal, at ang nakakatakot na puwersa ay talagang pinutol ang maliit na kalahati ng palad na iyon. Sobrang exaggeration. Pagkatapos, sa wakas ay naglaro ang nakasisilaw na palad, binalot ng marilag na kapangyarihan ang kinang ng espada, pinisil ng husto, ang walang katapusang kapangyarihan ay napawi sa mga ulap. Ngunit kahit na ganoon, lahat ay tumingin muli kay Daylan, puno ng hindi maipaliwanag na takot, panginginig, at pagmamalabas. Talagang kaya niyang maglaro laban sa True Monarch realm level na Foxy and Shake ang True Monarch. Hindi ba panaginip lang ito? Dapat mong sabihin na si Daylan ay isang tao din sa tunay na monarkiya, na okay lang, syempre, ngunit ang problema ay malinaw na si Daylan ay hindi isang tao sa tunay na monarkiya. Maging ang kalidad ng aura ay iba, ngunit sa totoo. Ang mga mukha ng lahat ay manhid, at ang kanilang mga mag-aaral ay lumiit ng husto, maging ang dalawang tunay na monarko, sina Hikang at Lingtong Foxy Ange. Medyo nakakatakot na sa kanila ang pagiging epektibo ng labanan ni Daylan, at ang antas ng halimaw na leapfrog combat ability. Dahil sa pagkakaalam nila, sino man sa ibaba ng totoong Monarch realm na maaaring magkaroon ng combat power na malapit sa, o kahit na hindi mas mababa sa, ang tunay na Monarch realm ay hindi dragon sa mga lalaki. Alin ang hindi ang background na langit? Na hindi isang halimaw. Ikaw, sino ka ba talaga? Tumingin si Hikang Zenjan kay Daylan na may malungkot na mga mata, at sinabing may takot. Ang kinatatakutan niya ay hindi si Daylan, kundi ang nasa likod niya. Maaaring may background na mataas sa langit, isang nakakatakot na puwersa. Ngumisi si Daylan, hindi nagsalita, itinapon lang ang apoy na parang isang tumakbong militar. Shoo! Sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga figure na may malakas na aura ang kumikislap. Sa susunod na segundo, ang kalangitan sa likod ni Daylan ay direktang napuno ng daan-daang mga ilaw at anino. Boom! Ang nakakatakot na layunin ng pakikipaglaban ay pumutok, na naging sanhi ng pagliit ng mga mata. Army! Dahil sa eksenang ito, ang lahat, maging ang dalawang True Monarch realms na sina Hikang at Lingtong, ay biglang lumiit sa kanilang mga mag-aaral. Pagkatapos nito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto at naging lubhang komplikado. Sa sandaling ito, sa hukbo, sa wakas ay lumitaw ang isang malaki at dominanteng figure na ilang metro ang taas. Sa sandaling lumitaw siya, ang kanyang nangingibabaw at mapaglarong mga mata ay direktang bumagsak kina Hikang at Lingtong. Kumurap siya at sinabing, well, dalawang munting makalangit na tunay na monarko. Young Master, gumawa ka ba ng gulo sa pagkakataong ito? Maliit. Gayunpaman, bagaman sinabi niya ito, ngunit ang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha ay tila nagsasabi sa lahat, kaya ano? Hindi sila natatakot. Ang hukbong ito at ang malaki at dominanteng figure na ilang metro ang taas ay natural na walang iba kundi ang Scarlet Army at Roland na namumuno sa kanila. Master! Nang marinig ang address ni Roland sa kanya, bahagyang nagulat si Daylan, at agad nang ngumiti na nakapikit ang mga mata. Oo nga, si Jiang ay matanda pa rin at maanghang. Itong si Roland, sa sandaling lumabas siya, ay tila naiintindihan ang sitwasyon. Young Master! Kasabay nito, agad na nagbago ang ekspresyon ni Hikang at Lingtong matapos marinig ang mga salita. Dahil sa hukbong iyon, pati silang dalawa ay nakaramdam ng matinding pressure, at tumayo ang malamig na buhok. Sa madaling salita, sigurado ang hukbong ito. Ito ay tiyak na may lakas na hindi mas mababa sa alinman sa kanilang nag-iisa, ngunit ngayon, sila ay talagang tinatawag na batang lalaki at batang master. Tulad ng inaasahan. Sinong munting ninuno ng pamilya ang espesyal na ito, munting halimaw? Halika sa aming Fox Ian Pavilion para magsaya kapag wala kang magawang ganito.
Ang spirit-eyed true monarch na iyon ay hindi maiwasang mapangiti ng mapait sa kanyang puso, at pagkatapos ay lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha, tumayo siya upang maging isang tagapamayapa, at nakangiting sinabi, hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Tumingin si Dalen sa spirit-eyed true monarch na may kalahating ngiti, at pagkatapos ay sinulyapan ang hikang true monarch. Bahagyang nanginag ang huli, at tahimik na tumingin sa malayo na para bang hindi niya ito nakita. Malinaw, alam ni Maharaja Kurokura na hindi matutuloy ang laban na ito. Kung hindi, ang Fox Ian Pavilion ay malamang na hindi makayanan. It was a misunderstanding, so baka wala na ako ngayon. Ngunit hindi binalak ni Dalen na gumawa ng anumang pag-unlad. Una, mula sa simula hanggang sa wakas, hindi lamang siya nawala ng anumang pagkatalo, ngunit hanggang ngayon ay pinaglalaroan niya ang kanyang prestihiyo. Pangalawa, hindi alam ng iba, syempre kilalang kilala niya ito. Ang kinatatakutan ng kabilang partido ay ang kanyang background, ngunit ang tanong ay saan nagmula ang kanyang background. Ang ganitong uri ng labanan ay para lamang takutin ang mga tao. 1179. Natural. Sabi ng Hikura Maharaja sa mapang-asar na boses, medyo walang magawa. Commander G, mga kapatid, kung may problema kayo, bumalik muna kayo. Ngumiti si Dalen, iniunat ang kanyang kamay, at inalala ang hukbong scarlet sa anting-anting ng militar. Ang militar na anting-anting ay umikot sa hangin, nahulog sa palad ni Dalen, at inilagay sa kanya. Kung ganun, aalis muna ako. Naikuyom ni Dalen ang kanyang mga kamao patungo sa Heikang Zengen at Lingtong Zengen, muling tumingin kay John He, bahagyang ngumiti, at pagkatapos ay huminto at lumingon. Umalis. Bagamat siya ay dinala ni John He, talagang hindi angkop na umalis kasama niya ngayon. Sa pag-alis ni Dalen at pagkawala ng hukbong scarlet, ang nakakatakot na layunin sa pakikipaglaban at pang-aapi na orihinal na natatakpan sa mundong ito ay nawala din. Ang mga sulok ng tunay na monarch na si Hikang ay kumaibot, at ang kanyang mukha ay naging malungkot muli, ang kanyang mukha ay namumula, at siya ay bumulong. Ang hukbo ng tunay na monarko ng maliit na langit ay handang gamitin ito bilang isang tagasunod, anong laking kamay. Mujunat, saan mo nakita ang munting halimaw na ito? Si John He ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng mapait na mukha at isang komplikadong mukha, ako, hindi ko rin alam. Sa pagkakaalam niya, ang Dalen na ito ay halatang isang bihirang henyo sa maliliit na nayon gaya ng Netherwolf City, ngunit ngayon, ano ang nakakatakot na hukbong iyon ngayon? Siya, hindi niya talaga alam. Mag-ulat. Sa sandaling ito, isang boses ang biglang nagmula sa malayo. Sa susunod na sandali, nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na roba na mabilis na dumarating. Anong problema? Tumingin si True Monarch Lingtong sa lalaki at bahagyang kumunat ang noo. Dalawang Pavilion Master, pakisuyong tingnan ang malaking kaganapan na nangyari. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaitim na roba ay nagbigay ng isang rolyo ng mga larawan at isang piraso ng dilaw na papel, sabi. Inunat ng tunay na Monarch Lingtong ang kanyang kamay, kinuha ang dilaw na papel sa kanyang kamay at tiningnan ito, pagkatapos ay biglang nanliit ang kanyang mga mata, at sinabing, ano, may gustong pumatay kay Alexis sa dugo. Ano? Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Hikura Majesty, kinuha niya ang dilaw na papel at tiningnan ito, naging kaina-hinala ang kanyang mga mata, at sinabi niya, kailan nangyari? Sino ang taong iyon? Bagaman sa mga tuntunin ng pagiging epektibo ng labanan, ang karamihan sa mga unang klase na karakter ni Alexis ay medyo malayo pa rin sa kanila, ngunit sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, background, potensyal at talento, ang unang klase na top 10 ni Alexis sa mga batang henerasyon sa Watching, kahit na sila ay sila. Tumingin sa taas. Para sa walang iba, sila ang nangungunang 10 figure ng mga batang henerasyon mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa Marshall City. Napakataas ng pag-asa at posibilidad ng mga taong ito na makamit ang katayuan ng tunay na soberano. Higit pa rito, dahil sa potensyal at background ng mga henyong ito, kapag tumuntong sila sa threshold ng True Sovereign Realm, ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay kadalasang mas malakas kaysa sa ordinaryong small heavenly rank True Sovereign Realm character.
Sa kasamaang palad, bagamat silang dalawa ay tunay na mga karakter sa tunay na kaharian ng Monarch, ang kanilang mga talento at potensyal ay medyo karaniwan, at sila ay nasa hanay ng ordinaryo. Bumalik sa Pavilion Master Haikang, ito ang nangyari, wala pang 3 oras ang nakalipas. Ito ang larawan ng taong iyon. Ngayon ay sumabog at kumalat sa buong mundo ang labas ng mundo. Sabi ng lalaking naka-black robe, at kinuha ang picture scroll sa kamay niya. Inabot ito kay Makoto Kurokura. Agad itong binuksan ng huli, at pagkatapos ay nanliit ang kanyang mga mata, tinitigan ang taong nasa larawan, nanginginig ang kanyang mga kamay, at nahulog sa lupa ang balumbon ng larawan. Anong ginagawa mo, Haikang? Hindi ba? Nanginig si True Lord Lingtong nang makita niya si True Lord Haikang. Agad na kumunot ang kanyang mga kilay, namumugto ang kanyang mga mata, at nagulat siya, ngunit sa sumunod na segundo nang nagkataon na nasulyapan ng kanyang mga mata ang lupa, sa nakabukang larawan, nabulunan siya sa mga salitang sinasabi, na sinundan ng pagtataka sa kanyang mukha. Bulong-bulungan. Dahil ang karakter sa scroll ay walang iba kundi isang kakilala na pinakawalan nila noon. Dylan. Siya pala. Nang makitang si Dylan ang naglakas loob na pumunta sa killing stage kasama si Alexis, ang orihinal na sorpresa at hinala sa mukha ni Haikang Zengen ay nawala sa oras na ito, at napalitan ng hindi maipaliwanag na komplikadong normal na kulay. Oo, ito ay normal. Kung tutuusin, nakakapaglaro pa ang taong iyon sa kanyang mga kamay, kaya walang silbi silan. Parang hanggang doon na lang ha. Baka hindi pa. Haikang, ngayon mo lang siya inaway. Sino sa tingin mo ang mananalo sa pagitan nila ni Alexis? Sa sandaling ito, biglang nagtanong si True Monarch Lingtong. Sino ang mananalo? Natigilan at natahimik si Haikang Zengen saglit, at sinabing, sabi ko dapat kayang labanan ng batang ito si Yu, naniniwala ka ba? Yushan. Listen kay Yushan. Nagbago ang ekspresyon ni True Monarch Lingtong. Si Lezen Keyushan ay isa sa nangungunang 3 kabataan sa Dunhill City, at isa rin siyang bihirang master ng Lezen. Napakalakas niya. Alam niyang hinawakan ng itim na si Zengen ang batang iyon noon, ngunit. Bueno, siya iyon. Ang mga mata ni Haikang Zengen ay kumislap, at sinabi niyang dahan-dahan, bagaman si Alexis ay makapangyarihan, siya ay nasa kalahating hakbang na antas ng nirvana, at ang kanyang kaharian ay napakababa. Ang nakikita ko lang ay ang kanyang potensyal at talento. Iba si Yushan. Kung tama ang pagkakaalala ko, noong huling beses na nakipaglaro ako sa kanya, ang kanyang cultivation realm ay nasa tuktok na ng ika-5 antas ng totoong mundo. At saka, mukhang mas bata pa siya kay Alexis. Nagbago ang ekspresyon ni True Monarch Lingtong, at umiling siya at bumantong hininga, itong si Yushan ay talagang isang maliit na halimaw. Ang una at pangalawang tao sa nakababatang henerasyon ay kalahating hakbang na si Nirvana, at sa katunayan ay hindi sila magkasing edad. Maliit, ito ay halos lampas sa limitasyon, kaya talagang magsalita, itong si Yushan ay ang tunay na numero 1. Sa tingin mo ba talaga ang batang iyon ay makakalaban ni Yu? Oo. Tumango si Makoto Kurokura na may seryosong ekspresyon. Bagamat isang galaw lang niya kay Dylan, mayroon pa rin siyang paningin. Sigurado siya dito. So, hindi ba magiging big deal? Nanginginig ang mga mata ni True Monarch Lingtong at mapait siyang ngumiti. Blood killing stage nasaan na yon? Sa sandaling umakyat ka, hindi man lang naiisip ng undead na bumaba, ngunit walang silbi si Lan at walang lakas ng Yushan. Kung walang silbi itong si Lan, kung mamamatay siya sa entablado ng battle, kakaiba na hindi nababaliw ang pamilya Lan. Alam nila sa loob ng maraming taon na nililinang ng pamilyang Lan sina Alexis bilang susunod na patriarch. Kung itong predetermined next patriarch ay harang, at katayin sa gitna, huwag kang magpakabaliw sa anumang puwersa, natatakot ako na hindi ito normal. Gaano man kalaki ang mga bagay, wala itong kinalaman sa ating Fox Ian Pavilion. Sa oras na ito, ang tunay na monarch na si Haikang ay nagkibit-balikat at biglang ngumisi, ngunit gusto kong makita kung paano niya planong harapin ang pamilyang Lan. Ang pamilya Lan ay hindi katulad ng aming pamilyang Fox Ian. Immortal Pavilion, napakadaling kausapin. At isa itong awayan ng dugo.
Bagamat hinayaan niyang umalis si Daylan, nasa puso pa rin niya ang masamang hininga, at hindi niya ito mabuksan ng 3 beses. Sa sandaling nasa yugto ng pagpatay ng dugo, mamamatay sina Daylan at Alexis. Kung sino ang mamamatay? Halos may malinaw na sagot sa kanyang puso. Sa oras na iyon, ang hinirang nasusunod na patriarch ay pinatay, at kakaiba na ang pamilya Lan ay hindi baliw na maghayganti sa taong iyon. Sa oras na iyon, kailangan lang niyang umupo sa gilid, manood ng dula ng tahimik, at hindi nagsasalita tungkol sa paghihiganti. At kung mapatay si Daylan, syempre mas magiging masaya siya. Kinabukasan, Changqing Building. Ito ay isang napakalaking sukat at napakasiglang restaurant. Ito ay matatagpuan sa gitna ng XC area ng Dunhill City. Bagamat hindi kasing husay ng Northland Place ang sukat at kasaganaan nito, kabilang din ito sa pinakamahusay sa kanlurang lungsod na ito. Nadama ng maraming monghe sa Xicheng na ang Northland Tower ay masyadong malayo sa gitnang lugar at masyadong mahal, kaya inilista nila ang Evergreen Tower na ito bilang unang pagpipilian para sa pag-inom at pakikipag-usap. Sa oras na ito, sa tuktok na palapag ng Evergreen Building, sa isang top-level na VIP room na may napakalawak na tanawin, nakaupo si Daylan dito, at mayroong maraming alak sa mesa sa harap niya. Bango! Squeak! Sa sandaling ito, may nagtulak sa pinto at pumasok. Si Howran iyon mula sa Golden Tiger Gang. Kuya Faye, pinadalhan lang ako ni Kuya Yi ng mensahe na malapit na, pakihintay muna. Pagkapasok niya sa pinto, sinabi ni Howran. Napaka-respeto ng ugali. Maupo ka at uminom sa bar. Ano ang nangyari sa akin at sa Alexis na iyon? Alam ng lahat sa lungsod. Humigop si Daylan sa kanyang baso at nagtanong. Nang marinig ito ni Daylan, halatang medyo nasasabik si Howran at sinabing, oo, ngayon ay pinag-uusapan na ng buong lungsod ang bagay na ito. Si Alexis ang nangungunang 10 tao sa ating bilog, mga ordinaryong tao. Wala ka man lang lakas ng loob o lakas ng loob na saktan siya, at Feige, pupunta ka sa ***** stage kasama siya ngayon. Maraming tao ngayon, hulaan mo na kung sino, Feige. Saan ang sagradong lugar? Hindi nila malalaman pagdating ng panahon. Napaawang ang bibig ni Daylan, uminom ng baso ng masarap na alak, bumuga ng maanghang na hangin, at tumawa. Sa katunayan, ang tanging Alexis ay matagal nang hindi niya pinansin, at ang blood-killing stage ay talagang hindi kinakailangan. Gayunpaman, ngayon, una, sina Alexis ang nagkusa na guluhin siya, gusto ang kanyang buhay, at pangalawa, mayroon din siyang sariling layunin. Kailangan niyang bumuo ng momentum. Hayaang isipin ng mga tao na mayroon siyang hindi kapani-paniwalang background. Sa ganitong paraan lamang siya makakakuha ng ilang trump card at magkaroon ng kumpiyansa sa susunod na labanan sa Chenny Dragon Bambo. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang lakas, kung gusto niyang makipagkompetensya sa isang sumikat na figure sa maliit na langit, ang pangunahing punto ay isang king level na alchemy master, na medyo wala pa sa gulang at napakabata. Isang kombinasyon ng tugatog ng tunay na kaharian ng monarch at ang king level na alchemist, kung sasabihin mong wala siyang pressure, tiyak na mali ito. Mas humigpit na ngayon ang PC sa kanyang puso kaysa sa iba. Kung tutuusin, matagal na siyang naghahanap, at iisa lang ang kinaroroonan ng Chenny Dragon Bambo. Kung ito ay nawala, at pagkatapos ay maghintay para sa susunod, anong taon at buwan ito? Paano siya makapaghintay? Sa pag-iisip nito, nagtanong si Daylan ng ilan pang bagay na gusto niyang malaman para matiyak na ligtas siya. Maya-maya, muling bumukas ang pinto. Kuya Daylan. Pumasok ang isang figure, si Carter iyon. Pero hindi siya dumating mag-isa. Sa likuran niya, ang isa pang figure, na may maputlang mukha, maitim na damit, hanggang balikat na itim na buhok, matipunong katawan, ang halos pumasok. Kuya Python, nandito ka rin. Agad na tumayo si Howran nang makita ang taong iyon at binati ito. Halatang kilala niya ang taong ito. Siya ay isang malapit na malaking tao sa kanilang bilog. Ang kanyang apelyido ay Lo, at ang kanyang nag-iisang pangalan ay Sawa. Kinilala siya bilang top 5 sa nakababatang henerasyon. Dumating ito ngayon. 1180. Howran, nandyan ka rin ba?
Bahagyang tumango ang figure kay Howran, at pagkatapos ay same time na iniukod ang kanyang mga kamay kay Dylan, at nakangiting sinabi, ito dapat si Brother Dylan Ember mula sa bibig ni Carter, tama ba? Hayaan akong magpakilala. Ako si Maynard Lo mula sa Jiuyo Palace, ikinagagalak kitang makilala. Palasyo ng Jiuyo. Bahagyang nagulat si Dylan, pakiramdam na parang pamilyar ang pangalan, tama. Hindi ba ito ang pangalan ng isa sa 4 na pangunahing puwersa sa Watcheng bilang karagdagan sa Jibao? Jibao, Jiuyu Palace, Wanshi Hall, Sifang Demon Gate, at ang City Master sa Central area ng lungsod, ang City Lord's Mansion, ang 5 puwersang ito ang pinakamakapangyarihan at pinakamakapangyarihan sa Dunhill City ngayon. 5 pag-iral. Lingyon sentient beings, mataas sa itaas. Kung ikukumpara sa Northland Place, Langia, at Tianshitang, kitang-kita pa rin ang agwat, at mas mababa ang background. Ang taong ito ay talagang miyembro ng Jiuyo pala sa 4 na pangunahing puwersa. Anong ginagawa niya dito? Kuya Dylan, ayaw mo ba akong tanungin tungkol sa mahiwagang puntod? Kagagaling lang roon ni Maynard. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol dito, maaari mo siyang tanungin. Tila nakikita ang pagdududa sa puso ni Dylan, nakangiting sabi ng dragon na si Carter. At pagsasalita tungkol sa bahagyang pagkain na ito, nagdagdag siya ng isa pang pangungusap, na nagsasabing, sa 4 na pangunahing puwersa sa ating Dunhill City, ang Jiuyo Palace at ang ating Jibao ay medyo malapit, kaya hindi masama ang relasyon ko sa kanya. Narinig ni Maynard ang tungkol sa labanan sa pagitan mo at ni Mingjun, at gustong makilala ka at makipagkaibigan. Tama na. Tumawa si Maynard ng buong pagmamalaki at sinabing, kung kaya mong gawin si Mingjun na labis na hinahangaan ka ni Janchi, sa tingin ko, Lo, kailangan kitang makilala. At saka, kung gustong malaman ni Brother Ember ang tungkol sa libingan ang mga bagay na alam ko at masasabi ko ay tiyak na hindi mauubos. Maraming salamat. Tumayo si Dylan, uminom ng baso ng alak, at nakangiting sinabi, Brother Lo, ikinagagalak kitang makilala. Gusto ko talagang malaman ang impormasyon tungkol sa libingan, kung masasabi ko sa iyo ang isa o dalawa. Dapat itong tandaan. Bahala ka. Napangiti ng mayabang si Maynard na iyon. Dinampot din niya ang pitsyal ng alak sa mesa, inilagay sa kanyang bibig, ininom lahat, at iniluwa ang matamis na amoy ng alak, at pagkatapos ay tumawa ng malakas, na nagsasabi, haha, maupo ka at mag-usap. Agad na umupo ang lahat. At pagkaupo, si Maynard ay hindi malabo, diretso siyang naglabas ng isang palm-sized na projection jade plate, na maaaring mag-record ng mga larawan sa maikling panahon, tulad ng isang video camera. Tingnan muna natin ito, lahat. Inihagis ni Maynard ang inaasahang jade plate sa himpapawid, isang surge ng espiritual na enerhiya ang sumugod dito, dumurog dito, at biglang lumitaw ang isang magaan na kortina mula sa mga labi at tumambad kay Dylan sa harap ng iba, isang nakakaantok, madilim, at kamangha-manghang larawan ang lumitaw. Isang madilim na kulay abo na gubat, malalim at walang kalaliman, na nasa likod ng isang itim na higanteng bundok, ang tuktok nito ay tumataas sa mga ulap, ngunit ang tuktok nito ay hindi nakikita, marilag at kahanga-hanga. Sa pagtingin sa gubat, ang isang madilim na ilog ay tahimik na umaagos, at pagkatapos ng 12-dosenang milya, ito ay nawala ng kakaiba at hindi maipaliwanag. Nang makita ni Dylan ang eksena, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at nagkaroon ng kulay ng pagkabigla, at bumulong siya. Ilog Yin. Yin River. Anong Yin River? Kuya Dylan, alam mo ba ang pinagmulan ng kakaibang ilog na iyon? Tila narinig ni Maynard ang pag-ungol ni Dylan, nagbago ang kanyang mukha, at sinabi. Hindi man lang alam ng ilog na iyon ang pinagmulan ng 4 na pangunahing puwersa, ngunit mayroon itong hindi mahuhulaan na kapangyarihan ng mga multo at multo, kaya hindi sila maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos hanggang ngayon. Ngunit ngayon ay naghinala si Dylan na inihayag niya ang pinagmulan ng ilog. Baka kung ano ang alam ng taong ito. Hindi nagsalita si Dylan, ngunit patuloy na tahimik na tumingin sa projected jade plate. Lumipas lang ang oras, tila bawal ang larawan, at nanatiling hindi gumagalaw ang ibabaw ng Loe. Makalipas ang halos 3 oras, sa wakas, nagsimulang magbago ang imahe sa screen. Nakita ko na sa madilim at kakaibang Yin River, may isang makintab na bagay na lumulutang sa tabi ng ilog.
Magic Weapon. Top level gold level magic weapon. Muling nanikip ang mga mata ni Dylan, dahil ang nagniningning na bagay na iyon ay isang mahabang sibat, na may madilim na pulang katawan, nakakatakot na aura, na umaabot sa langit. Mas higit pa kaysa sa itim na liwanag na espada sa mga kamay ni Alexis noon ay mas mahusay. 21 gininto ang magic weapon, kahit 22. Sa sandaling ito, pabayaan si Dylan, ang taong nakamasid sa impluwensya sa pamamagitan ng projection jade plate ay hindi maupo. Sa impluwensya, hindi ito mapigilan ng mga pangunahing powerhouse na nasa eksena noong panahong iyon. Pang-akit. Crash. Mula sa larawan, imposibleng sabihin kung sino ang unang lumipat, o sasabihin ko, lahat ay sumugod ng sabay-sabay. Sunod-sunod na figure, mabilis na bilis, malupit na hininga, mayroong tuktok ng ikalimang layer ng totoong mundo, at kahit kalahating hakbang nirvana. Doon nagsimula ang laban para sa ang pula at matako na mga mata ng lahat ay nakatitig sa madilim na pulang sibat sa oras na ito. Isang figure na kalahating hakbang papasok sa Nirvana Realm ang pinakamabilis, at sa isang iglap, ang kanyang kamay ay malapit ng alisin ang sibat. Ngunit sa sandaling ito, biglang naganap ang isang mutation, at nagkaroon ng matinis na hiyawan. Nang dumampi ang palad sa sibat, o dapat sabihin na tubig ng Yin River, ang kanyang katawan, si Puchi Puchi, ay nagsimulang masira, na naging sanhi ng pagliit ng mga mata ng lahat at biglang huminto, na nakatingin sa tanawing nasa harapan niya. Sa isang eksena, nanlamig ang buong katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang figure ay tahimik na napinsala sa puting buto, nahulog sa Yin River, at nawala. At nang makita niya ang eksenang ito, hindi maiwasan ni Carter na magmukhang medyo nataranta, kumunot ang noo, at bamulong, anong uri ng nakakatakot na bagay iyon. Naalala ko na ang taong iyon ay hindi ang Baojun Demon mula sa Sifang Demon Gate. Sa mga karakter ng nakaraang henerasyon, hindi siya mababa sa rangkang. Kuya Dylan, alam mo ba kung bakit ganito? Bumaba ang mga mata ni Maynard sa nakasimangot na mukha ni Dylan, at kumislap ang kanyang mga mata habang nagtatanong. Nang marinig ang mga salita, sinabi ni Dylan ng hindi namamalayan, Bailey River, ang tunay na monarch ay maaaring ilibing. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Sa pagsasalita nito, bigla siyang huminto, dama po ang kanyang mga mata kay Maynard, na bahagyang nagbago ang ekspresyon, sinusubukan ba siya ng lalaking ito? Nang makita niya si Dylan, pinunasan niya ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay napangiti si Maynard, at nagpatuloy, tama si Kuya Dylan. Hindi pa tapos ang video na ito, may susunod pa, patuloy na panoorin. Ang mga mata ng lahat ay bumagsak muli sa naka-project na Jade Plate image. Nakita ng lahat sa kanilang sariling mga mata na ang isang kalahating hakbang na Nirvana Realm figure ay namatay ng kakaiba at kalunos-lunos, at lahat sila ay natakot, nagyelo sa lugar, at hindi nang ahas na patuloy na gumalaw ng padalos-dalos. Ngunit sa sandaling ito, isang nakakatakot na aura ang biglang lumitaw. Ito ay isang Nirvana Realm character. Ang maliit na ninuno ng mga pangunahing puwersa. Kahit na sa pamamagitan ng mga imahe, ramdam ng isang tao ang kakilakilabot ng mga nakakatakot na aura. Bulong ni Howran sa sarili. Kung wala na, ito ang dapat na aksyon ng mga matatanda sa antas ng True Monarch Realm. Whoosh! 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 Sunod-sunod na mga silhouette ang lumipad sa kalangitan, at ang bilang ay mas maliit, ngunit ang marilag at dominanteng ugali ay nagbanggaan sa isa't isa at natakpan ang buong kalangitan. Sunod-sunod na bumaba ang mga karakter ng tunay na kaharian ng Monarch, dahan-daang lumalapit sa Yin River. Zing! Isang banal na espada ang humampas sa kalangitan, na may walang katulad na pangangibabaw. Una, nilaslas nito ang ilog ng Yin gamit ang nakakatakot na liwanag ng espada, at pagkatapos ay hinawakan ang mahabang sibat gamit ang isang kamay na kasing bilis ng kidlat. Makikita na, sa mga aral na natutunan, maging ang mga tao sa tunay na kaharian ng Monarch na tulad nila ay higit na maingat. Gayunpaman, sinamantala ng Lord of the Divine Sword ang pagkakataong ito, at hindi ito pinabayaan ng ibang mga karakter sa totoong Monarch Realm. Umalis ka na! Sunod-sunod na magic weapon, ang makapangyarihang treasure light ay nalunod patungo sa master ng Divine Sword, kinubkob siya, at ang tunay nilang layunin ay ang pinakamataas na golden magic weapon na mahabang sibat.
Kung gayon, iyon ba, si Barney Gu ba iyon ay mula sa Wanshedian? Biglang itinuro ni Howran ang isang maliwanag na ilaw sa imahe at ibinuka ang kanyang bibig, bamulong sa gulat. Si Barney ng Wanshedian, ang unang henerasyon ng nakababatang henerasyon ng nakaraang henerasyon, na kilala bilang hitsura ng 1,000 taon. Kahit siya ay lumaki na nakikinig sa alamat ng kabilang partido. Hindi ko akalain na napunta rin pala sa misteryosong puntod ang mga ganyang karakter. Bang, sa oras na ito, sa itaas ng Milky Way, si Barney at ang Lord of the Divine Sword ay magkasamang tumayo, at ang ilog ay umaagos pabalik, pinapatay ang langit at ang lupa, at maging ang iba ay nadurudge ng sabay-sabay. Upang makipagkumpetensya para sa pinakamataas na gold level magic weapon spear. Gayunpaman, sa huli, ang master ng Divine Sword ay naglaslas ng paalang, sinira ang langit at winasak ang lupa, at talagang nilaslas ang gudyo na iyon sa bumabagsak na Yin River laban sa tubig. Biglang dumating ang ayaw na pagsigaw. Ang walang kapantay na figurang iyon ay nilamon ng nakakatakot na ilog na ito. Ano? Nagbago ang mukha ni Howran at namutla. Hindi siya makapaniwala. Ang mga taong tulad ni Barney ay nasangkot sa kakaibang ilog, ngunit hindi sila nakatakas. Namatay sila. Bukod sa kanya, natulala rin ang mga tauhan sa larawan ng tunay na kaharian ng monarch. Napakatahimik. Inalis ng Lord of the Divine Sword ang pinakamataas na gold level magic weapon, tumingin ng malalim sa tahimik, nakakatakot na itim na Yin River, tumalikod at umalis. Walang nang-ahas na pigilan siya. Dito, nagtatapos ang video. Talagang si Barney ang namatay. Narinig ko ang balita at naisip kong ibang tao ito. Masyadong nakakatakot ang ilog na ito, tama ba? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Carter, at bamulong siya. Ang malakas na lalaki na may hawak ng espada ay hindi taga Dunhill City, ngunit tila isang dumaan. Pagkatapos, halos isang buwan na siyang hinabol at pinatay ng palasyo ng mundo, ngunit nagawa pa rin niyang makatakas at nawala ng walang bakas. Mabagal na sabi ni Maynard. Huminto siya sandali, at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata kay Dylan, at nagtanong, mukhang alam ni kapatid na Ember ang pinagmulan ng kakaibang ilog na ito. Kung maaari mo bang sabihin sa akin ang isa o dalawa? Sinabi mo ba ito, Yin? Naningkit ang mga mata ni Dylan, at sinabi niya, pwede bang magtanong muna ako? Oo naman. Agad na sabi ni na Maynard. Nasaan ang puntod na iyon? Ang pinanggalingan ng ilog. Kung wala na, ang ilog ay dapat na umagos mula sa puntod na ito. Sa paanan ng itim na higanteng bundok. Sagot ni Maynard. Narinig kong may pumasok. Alam mo ba kung ano ang nasa loob, Yin Spirit? Mga bangkay na sundalo. O iba pa? Tanong ulit ni Dylan. Si Haring Jiang Wanlidan lamang ang nasa libingan, at ang mga ninuno ng ating apat na pangunahing puwersa ay pumasok, ngunit lahat sila ay lumabas kaagad. Kung ano ang nasa loob. Nabalitaan ko na tila ito ay parang isang bangkay na sundalo. Ngunit hindi ito isang bangkay na sundalo. Sabi ni na Maynard. Yun ang bangkay. Ang mukha ni Dylan ay gusot, at sumasakit ang ulo niya. Akala niya ay isa lamang itong ordinaryong libingan ng isang malakas na lalaki, ngunit hindi niya inaasahan na napakaraming masasamang bagay ang nasasangkot ngayon. 1181. Ang mga bangkay ng lupa ay katulad ng mga sundalong bangkay, pareho silang halimaw na hindi kumakain o umiinom, ngunit iba sila dahil ang mga bangkay ng lupa ay may buhay, habang ang mga bangkay na sundalo ay wala. At kung swertehin ang bangkay, darating ang pagkakataon, baka ang paglilibing sa sarili ng libu-libong taon ay mabubuhay muli. Tulad ngayon. Sa pangkalahatan, ang paglitaw ni Yin ay nangangahulugan na ang plano ng muling pagkabuhay ng isang makapangyarihang bangkay ay matatapos na. At ang laki nitong daang milya na Kalaw-Akon, kung walang aksidente, kung talagang nabuhay na mag-uli, at least halimaw sa antas ng tunay na monarko. Hindi nakakagulat na ang kalahating hakbang na Nirvana at Xiaotian Zhengzhen ay malalamon. Batay sa lupa. Ano iyon? Napasimangot sina Maynard, Carter at iba pa. Kung ikukumpara kay Dylan, ang kanilang kaalaman ay masyadong mababaw, kaya't sila ay bangkay pa. Ni hindi alam ni Yin kung ano iyon. Ang huling tanong. May mga nagsasabi na may Chenny Dragon Bamboo sa puntod, totoo ba? Umiling si Dylan at sinabi.
Heavenly Dragon Bamboo. Sumimangot sina Maynard at sinabing, mukhang may ganoong balita. Pinipino ng Pilking ni King Jiang Wanli ang isang sinaunang treasure elixir na ang pangunahing hilaw na materyales ay itong Heavenly Dragon Bamboo, at halos 10 taon na niya itong hinahanap. Tumigil sa libingan. Kaya ang balitang ito, dapat ba itong totoo? Buti naman kung totoo ang balita. Bulong ni Dylan at tumango. Hindi siya natatakot sa Jiang Wanli Pilking, o maging sa bangkay na halatang bubuhayin na muli sa libingan. Natatakot siya na baka peke ang balita. Tapos lahat ng ginawa niya ay walang kabuluhan. Maghanap ka ng makakausap, I have a deal to do with you. Pagkatapos ay binitawan ni Dylan ang ganoong pangungusap at ipinikit ang kanyang mga mata. Na si Maynard, si Carter ay natigilan saglit, nagkatinginan, at umalis ng walang sabi-sabi. Sa ikalawang araw, ito pa rin ang VIP room sa itaas na palapag ng Evergreen Building. Ang malalaking tao mula sa Jibao at Jiuyo Palace ay nakaupo na doon, naghihintay sa pagdating ni Dylan. Sa oras na ito, nakatayo si Carter sa kaliwang bahagi ng silid. Nasa harapan niya ang isang maringal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nasa edad 40, na may dominanteng ugali at isang tassel na baril sa tabi niya, napakatalim na imposibleng tumingin ng diretso sa kanya. Sa oras na ito, kung mayroong isang may alam sa lahat mula sa lungsod ng Danhill dito, tiyak na magugulat, mapapasigaw at magugulat siya, si Pang Bowli ng Destroyer Gun. Si Pang Bowli, isang tunay na monarko ng Jibao, isang maliit na makalangit na rango, ang tuktok ng nakababatang henerasyon ng Watcheng sa nakaraang henerasyon. Pangalawa lamang kay Barney na namatay sa Ilog Belain. Sa pakiramdam at impresyon ng lahat ngayon, ang mga kabataan ng henerasyong ito ng Danhill City ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa kanilang henerasyon. Gayunpaman, si Pang Bowli, na pumatay sa Ying Spear, ay ang pangalawang rank figure ng taon, na masasabing isang lubhang kahangahangang tagumpay. Sa ngayon, kung gaano siya kalakas at kalakas, walang nakakaalam. Gayunpaman, kung si Barney ng 10,000 World Palace ay hindi patay, ang tugatog ng tunay na Monarch Realm ng Xiaotian ay kailangang iwasan siya kapag nakita niya siya. Mula dito, mahuhulaan ang isa o dalawa. Ang spear-killing spear na ito na si Pang Bowli ay hindi mas mababa sa Barney. Sa oras na ito, hinawakan niya ang bote sa kanyang harapan at nilagok, humigop ng ilang higop, inilapag ito sa mesa ng malakas, tumangala sa matandang nakaharap sa kanya sa sandaling iyon, nakasimangot, at hindi maiwasang magtanong, matandang Jiang Suo, naniniwala ka ba talaga sa sinabi ng batang iyon? Nakasuot ng itim na balabal ang matandang nasa tapat mismo ni Pang Bowli, maliit ang katawan, itim na balat, at kulubot na mukha. Gas! Sa sandaling ito, nakatayo sa likuran niya si Maynard, ngunit hindi man lang siya umupo. Walang nakakaalam kung ano ang orihinal na apelyido ng taong ito, maliban na ang kanyang pangalan ay Jiang Suo. Matapos siyang maging isang tunay na monarko, nagpatuloy siya hanggang sa kasalukuyan na may titulong Zhenjian. At ang taong ito ay hindi rin simple. Mas matanda pa siya kaysa sa panahon ni Pang Bowli, na siyang sibat sa pagpatay. Siya ay kumikilos ng desidido, walang awa, at may mabangis na reputasyon. Nilipol ni Jibao ang sibat na si Pang Bowli. Palasyo ng Jiuyu Zhenjian. Ang katotohanan na ang dalawang pangunahing puwersang ito ay maaaring magpadala ng dalawang figurang ito na parang mga higanti sa kani-kanilang interior ay maaaring ituring na nagpapakita ng walang katulad na atensyon kay Dylan. Nakita ko na bahagyang itinaas ni Zhenjian ang kanyang mga mata at tinatimad na sinabi, naniniwala ka ba? Hindi ako naniniwala. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Pang Bowli. Anong antas at pagkakakilanlan sila sa Jibao at Jiuyo Palace? Kahit na hindi nila alam, at hindi nila naiintindihan ang kasamaan, paano malalaman ng batang iyon? Anyway, hindi talaga siya naniniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hindi ba nandito ka rin? Nagpout si Zhenjian at mahinang sinabi. Ako. Halos masakal siya ni Pang Bowli sa isang hininga. Matapos matigilan ng mahabang panahon, nakita niyang hindi siya galit, at sinabing, matandang Jiang Suo, palagi kang naging pinakakapana-panabik at pinakatuso. Huwag mong sabihing naniniwala ka talaga sa katarantiduhan ng batang iyon. Utut.
Hindi napigilang mapagalitan ni Zenjen, at galit na sinabi, ano ang tuso? Ako ay maparaan. Kalimutan mo na ito, hindi kita maintindihan na bastos, ang ulo mo lang ng elm. Hoy! Umiling siya, dahilan para bahagyang namula si Pang Bowli, at sinabing, alam kong wala sa akin ang aura mo, ngunit kung ipahiya mo ulit ako ng ganito, ibabailon ko ang aking mukha. Talagang hindi maganda ang kanyang utak, kung hindi, hindi sana siya napigilan ni Barney ng Wanshedian. Hanggang ngayon. Kung iisipin sa ibang anggulo, nakakatakot na ang matigas ang ulo na ito ay maaaring gumamit ng kanyang brute force para makarating sa punto kung nasaan siya ngayon nang hindi ginagamit ang kanyang utak. Hindi ito kayang gawin ng mga normal na tao. Nang marinig iyon, iminulat ni Zenjen ang kanyang mga mata at matagal na hindi nakaimik bago siya biglang nagsabi, kagabi ay nagpadala kami ng isang tao upang agarang makipag-ugnayan sa Inner Territory at pumunta sa Baishao Palace para bumili ng ilang balita. Alam mo bang binili namin ito? Ano? Ano? Tanong ni Pang Bowli. Nagbigay kami ng tumpak na impormasyon na kung ano ang sinabi ng bata tungkol sa bangkay, si Yin. Bilang resulta, para lamang sa una, tungkol sa partikular na impormasyon tungkol sa bangkay, ang Baishao Palace ay humingi sa amin ng 3 milyong mababang grade na mga spirit stone. Tungkol naman sa huli. Mabagal na sabi ni Zenjen. Nang marinig ito, parehong nagbago ang mga mukha ni na Pang Bowli at Carter at Maynard. Nagulat. Alam ni Belgat ng iba pa na ito ay isang napakalaking puwersa na tumatawid sa mga hangganan ng bansa. Sa buong bansa, at kumalat pa sa 3 imperial na domain. Sa makatuwid, niyang sinaunang maharlikang pamilya sa Southern Chen, o ang 5 pangunahing puwersa sa ikalo ang kalahati ay hindi nang ahas na pukawin ang Baishao Palace. Ngunit ang Baishao Palace na ito ay low-key din. Dumating sila sa sinaunang bansa ng Southern Gaza upang mag-ugat hindi para sa anumang bagay, ngunit para sa isang layunin, upang magnegosyo. Itong Baishao Palace daw ay nagsimula sa pagnenegosyo, pagtitinde ng balita. Basta balita tungkol sa balita, kahit ano, kahit saang lugar, gagawin nila. Ngunit gayunpaman, sa isang mensahe lamang, ang Baishao Palace ay talagang humingi ng 3 milyong mababang uri ng mga spirit stone mula sa Jiuyu Palace. Hindi lang iyon, ngunit para sa partikular na impormasyon tungkol kay Yin, kailangan talaga nito ng 2 gold level na magic weapon para makipagpalitan. Totoo ba ang sinabi niya? Alam ba niya ang lahat? Namilog at kumislap ang mga mata ni Maynard. Nang marinig ang pag-ungol ni Maynard, si Pang Bowli ay natigilan sandali, pagkatapos ay tumahimik at hindi nagsalita. Bagamat masama ang utak niya, may advantage pa rin siya, ibig sabihin, marunong siyang makinig sa kanyang mga opinyon. Si Maynard ay karaniwang may maraming pakikipag-ugnayan sa kanya, at alam din niya na ang kabilang partido ay mas matalino, tulad ng matandang Jiang Zuo na iyon. Kung sinabi niya iyon, totoo ba ang sinabi ng batang iyon? Sa sandaling ito, ang pinto ay langit-ngit, ay itinulak. Pagkatapos ay nakita ko si Daylan na mabagal na pumasok. Pagkapasok niya sa pinto, napansin niya si Pang Bowli, ang Jibao sniper gun, at ang Jiuyu Palace na si Zenjen, at ang kanyang mga mata ay namuo at ang kanyang puso ay nanginag. Mukhang maganda ito sa kanya. Then he saw his expressionless face and walked to the room and Saturday down, then lifted his hand respectfully towards the 2 of them, and said, Boy Daylan, may nakilala akong 2 senior. Oo. Sabay na tumango ang 2. Pagkatapos ay sumulyap si Pang Bowli kay Zenjen, pinaikit ng huli ang kanyang mga mata, pagkatapos ay umiling, diretso sa punto, at sinabing, narinig kong sinabi ni Maynard na gusto mong makipag-deal sa amin. Hindi ko alam, anong klaseng deal. Well. Nang makitang diretso sa punto ang kabilang partido, hindi na nagbenta si Daylan, at sinabing, alam ba ninyong 2 na may bangkay sa lupa at Yin? Earth Corps? Alam ko. Ang ating Jiuyu Palace ay pumunta sa Baishao Palace para bumili ng balita kagabi. Tumango si Zenjen at sinabing, Earth Corps, may buhay, kung magkakaroon ka ng tiyak na pagkakataon, maaari ka pang maipanganak na muli at mabuhay muli. Ako. Tama ba? Baishao Palace. Mayroon pa bang Baishao Palace sa sinaunang Chenan country na ito?
Natigilan si Daylan, ngunit hindi niya inaasahan na ang Baishao Palace sa Wanshanxianguo ay talagang pupunta sa sinaunang bansang China na ito. Gaya ng inaasahan sa pagnenegosyo, ito na lang ang katapusan ng mundo. Ano? Hindi mo kilala ang Baishao Palace? Bahagyang nagulat din si Zenjen na iyon. Kaagad, nagtanong siya, bumili lang kami ng balita tungkol sa bangkay. Masyadong mahal ang yin, kaya hindi namin binili. Little friend, alam mo ba kung ano ang yin? Hindi mo ba sinabi noon, senior? Kung may pagkakataon ng bangkay, kung ililibing mo ang sarili mo, mabubuhay ka ng panibagong buhay kung papaloren ka. Siyempre, napakababa ng pagkakataon, ngunit kung ito ay malapit ng magtagumpay, magkakaroon ito ng yin ang ilog ay katumbas ng isang tanda. Sa libingan na iyon, dapat mayroong isang matandang halimaw na ibinaon ang kanyang sarili sa loob ng libu-libong taon at ibinaon ang kanyang sarili sa loob ng libu-libong taon na si Chenny. At mahinang sabi. Buntong hininga. Ano? Ito. Sigurado ka ba? Ang mesa at upuan ay itinaas sa isang iglap at bumagsak, pagkatapos ay tumayo lahat sina Pang Bowli at Zenjan. Nakatingin kay Daylan na may gulat na ekspresyon. Maaaring buhayin ang bangkay. Sa simula, wala silang gaanong sense of substance, kaya dapat may alam silang sinaunang balita at alamat. Sa ganyang mentality, wala silang mararamdaman. Pero ngayon iba na. Sinabi ni Daylan na ang isang tao sa libingan ay malapit ng mabuhay. Iyan ay muling pagkabuhay. Not to mention kung pwede ba o hindi, kahit may pag-asa lang, sapat na yon para matuwa at matuwa sila. Dahil medyo pangit sabihin, tulad nila, ang mga malalakas na puwersa na naipasa sa daan-daang taon, sinong pamilya ang walang isa o dalawang buhay na patay? Hindi ba gustong lumaban muli ng mga taong ito at mabuhay? Naisip siguro yon. Walang duda. Walang gustong mamatay, habang mas mahaba at mas makapangyarihan ang matandang nabubuhay, mas gusto niyang tawaging walang kamatayan. Bakit? Dahil immortalidad. Kapangyarihan, kayamanan, katayuan, kababaihan. Pamumuhay, magkakaroon ito. Patay, iyon ay isang tumpok ng mga buto, at walang natira. Sa orihinal, hindi nila alam ang ganitong paraan, at kung malapit na silang mamatay, mamamatay sila. Nangungulila na naghahanap ng lugar na mapaglilibingan ng kanilang mga buto ng mag-isa, unti-unting namamatay sa katandaan, o dumiretso na lang dito. Ngunit ngayon, alam na nila ang isang bagong paraan. Isang bagong paraan upang posibleng mabuhay sa susunod na buhay. Sa bagay na ito, sino ang maaaring huminahon? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.